Latest contract verification requirements sa Polo Dubai. Napakaraming OFW dito sa Dubai ang nagbe-message sa akin na hindi daw sila na-verify or hindi binerify ng Polo ang kanilang kontrata. Dahil hinahanapan daw sila ng WPS. Actually, hindi naman yan kailangan at wala naman yan sa list of requirements. Hinahanap lang yan sa Polo kapag may pagdududa sila na ang visa mo ay freelance visa or tinatawag na own visa na galing sa visa trading. Kaya guys, huwag niyong tatangkilikin ang inaalok ng mga kababayan natin online na freelance visa or bibili kayo ng visa. Dahil mahigpit itong pinagbabawal sa Polo or na Migrant Workers Office at hindi nila kayo i-verify. So, sino-sino ba ang mga OFW na required na magpa-verify ng kontrata bago umuwi sa Pilipinas? Eto guys, madalas ko na itong nababanggit sa mga video ko. Number 1. Yung mga OFW na galing sa visit visa na naging employment visa sa ibang bansa. Number 2. Yung mga OFW na nag-change employer or lumipat ng kumpanya. Number 3. Yung mga OFW na nag-change job site. Number 4. Yung mga OFW na nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner. Number 5. Yung mga OFW na nag-change position. Number 6. Yung mga OFW na nag-change ng marital status from single to married na babae na napalitan yung apelyido sa kanilang passport, visa at sa kanilang kontrata. Kailangan nyo guys magpa-verify ng kontrata bago kayo uuwi sa Pilipinas para hindi kayo magkaproblema sa pagkuha nyo ng inyong UEC. At inulit ko guys na walang contract verification sa Pilipinas dahil maraming OFW lalo na dito sa Dubai ang umuwi na walang dalang Polo verified contract sa pag-aakala na may contract verification sa Pilipinas. Inuulit ko guys, walang contract verification sa Pinas. Lagi yan magagaling sa Polo Office kung saan bansa kayo nagtatrabaho. Sa Polo Dubai naman guys, kung wala naman kayo makuha ang appointment online, ay allowed naman mag-walk-in one day bago ang flight nyo pa uwi sa bansa natin. Dalhin nyo lang ang inyong ticket at ang kumpletong requirements at makakakuha na kayo ng inyong Polo verified contract. At sa makakapansin pala guys ng kanilang UEC after na ma-verify ang kanilang kontrata, kapag nakapag-generate na kayo ng UEC or na-update na ang UEC nyo sa inyong POPSBAM account after nyo makapag-verify, ay hindi nyo na kailangan pumunta sa POA sa Pilipinas. Kailangan nyo lang ito ipaprint. At sa validity naman kung aabutan nito ng expiration dahil nga upon contract verification, ay yun ay magiging date created ng inyong UEC. So kung aabutan ng expiration bago pa man ang balik nyo sa ibang bansa, ay kailangan nyo lang mag-reacquire ng panibagong UEC gamit ang POPSBAM account nyo. Hindi nyo kailangan sundin yung sinasabi ng isang vlogger na sabihan nyo daw yung taga-Polo na huwag kayong issuean ng UEC. Dahil nga kapag bigay pa lang ng number nyo ay hindi nyo na makakausap yung taga-Polo doon ng matagal dahil papapuntahin na kayo sa waiting area at doon nyo na hihintayin ang inyong contract verification or Polo verified contract na tinatakanan ng Polo. Kapag nagpa-verify ng kontrata, tell them do not issue a visa OEC for you. Pero sa mga makakapansin na hindi pa updated ang kanilang OEC after nila makapag-verify, ay doon lang kayo sasadya sa POA sa Pilipinas na dala ang mga kinakailangang requirements kagaya ng passport, visa, at ang inyong Polo verified contract at any proof of employment kagaya ng labor card, certificate of employment at iba pa. Pero guys, sa certificate of employment ay mostly ay meron na tayong kasamang certificate of employment kapag nagpa-verify tayo ng kontrata sa Polo Dubai. Doon naman po sa mga dati hindi dokumentado o kaya ay babalik sa pagiging OFW subalit may iba na po silang mga trabaho o iba na silang mga amo, meron po tayong kaunting prosesong pagdaraanan. Ito po ay pupunta kayo sa pinakamalapit na opisina ng Department of Migrant Workers, i-update po yung inyong online account at pagkatapos ay hihingian po kayo ng at least tatlong dokumento. Valid na passport, yes, valid na work visa at work permit, o kaya ay work permit. At pangatlo po yung verified na employment contract na inyo pong babalikan or ipagpapatuloy na trabaho. yes. Yun lamang po. So, eto ang mga requirements kapag magpapa-verify kayo ng kontrata sa Polo Dubai.
Unahin muna natin ang mga household workers. 4 na requirements lang naman or mga documents ang kailangan nyo. Number 1, ang inyong kontrata. Pero kapag nakalagay sa inyong kontrata na ang sahod nyo ay below 1,500 na below sa salary requirements ng Polo, ay kailangan nyo itong ipabago sa inyong employer sa any Tadbir office. Number 2, ang inyong addendum form na ilalagay ko yung form sa description ng video na ito para ma-download nyo. Number 3, ang inyong valid passport. Number 4, ang inyong valid visa. Kapag wala nang nakatatak na visa sa passport nyo, ay yung Emirates ID na ang ipapa-Xerox nyo guys. Dahil ang visa natin dito sa United Arab Emirates ay ang Emirates ID na natin. Meron din akong form ng Certificate of Employment para sa mga household workers dito sa United Arab Emirates na ilalagay ko yung downloadable form sa description ng video na ito para ma-download nyo at para mapapirmahan nyo sa inyong employer. Dahil baka kailanganin nyo ito kapag magbabayad kayo ng inyong OWA membership sa Polo Dubai. Pumunta naman tayo sa mga requirements para sa mga skilled workers. Ganon din guys, 4 na dokumento lang ang kailangan nyo at wala doon yung WPS. Number 1, ang inyong kontrata. At ganon din kapag below salary requirements na 1,500 dirham ang nakalagay sa kontrata nyo, ay kailangan nyo ito ipabago sa inyong kumpanya or mapagawa kayo ng salary certificate sa kanila na naglalaman lahat ng allowances nyo para malampasan ang 1,500 na salary requirements sa Polo. Number 2, ang inyong valid visa. At ang visa natin dito sa United Arab Emirates ay nasa Emirates ID na natin at yun na ang ipapaserox nyo as visa. Number 3, ang inyong passport. Number 4, ang any proof of employment kagaya ng Certificate of Employment, labor card, payslip at iba pa. So yan lang guys ang mga requirements na kailangan nyo dalhin sa Polo Dubai kapag magpapa-verify kayo ng kontrata. At take note guys na magdala kayo ng 40 dirham para sa pagbayad sa inyong contract verification at 92 dirham naman para sa OWA membership. At inulit ko guys, kapag wala kayo nakuha ang appointment online ay allowed kayo mag-walk-in 1 day bago ang flight nyo pa uwi sa Pilipinas. Dalhin nyo lang ang inyong ticket at ang kompletong requirements. Wag na wag kayo guys uuwi sa Pilipinas na walang dalang Polo verified contract para hindi kayo magkaproblema sa pagkuha nyo ng OEC at para hindi kayo mahirapan pagpabalik nyo dito sa Dubai. May bago pala guys sa Polo Dubai yung hours nila or yung timings nila na nagbubukas sila simula January ng 7:30 AM at magsasarado ang Polo Dubai ng 3:30 PM. Pero guys, take note, kapag Friday ay half day lang sila. So magbubukas sila ng 7:30 AM at magsasarado sila ng 12 noon. So kapag mag-walk-in kayo guys ng Friday, kung flight nyo ay Saturday, ay dapat agahan nyo. Hindi guys ibig sabihin na agahan na 3 o'clock ay nandun na kayo. Hindi ganun guys. Mga 6 o'clock ay nandun na kayo para hindi kayo matambakan ng pila. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.